Magandang araw po muli sa inyo mga bossing, and nice to meet you again po. Humingi po ako ng pasensya dahil medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-post ng bagong videos, more or less 1 month, dahil nagpahinga po muna ako after nung surgery ko, nung tanggalin ang aking gallbladder and gallstone. At salamat sa Diyos ay unti-unti ay nagiging bumabalik na yung lakas ko, tsaka naghihilom na yung mga sugat. So, ngayon po, ang pag-usapan naman po natin ay ano naman po ba ang kalagayan ngayon ng buong mundo sa pagharap sa pandemic. 1 taon at kalahati na nakakaraan. So, sa ibang panig ng mundo ay nagsimula ito ng December 2019. Kaya tinawag na COVID-19 to eh. And sa ibang panig naman ng mundo, nagsimula ng around February, March. Yan, 2020. So, anumang panahon nagsimula itong pandemic na ito, ay hindi natin maikakaila na malaki ang epekto nito sa buong mundo dahil marami ang naapektuhan, marami ang nagkasakit, marami ang namatay. Pero gayunpaman, makikita natin sa 1.5 taon, more or less, ay mas marami pa rin naman ang naging magandang epekto nito. Do syempre sa iba, lalo na dun sa mga naapektuhan ng gusto sa kabuhayan, sa negosyo, sa trabaho, sa kalusugan, at maraming namatay na kamag-anak, pamilya, kaibigan, kapatid, magulang, at mga mahal sa buhay. Hindi maikakaila na malaki talaga ang naging epekto nito sa sangkatauhan. Pero sa tingin ko, dahil nangyari na yun, ay wag na nating balikan, wag na nating tingnan kung ano yung mga masamang mga nangyari, dahil sigurado ay ang bawat isa ay malulungkot at masasaktan din. Ang tingnan na lang natin, yung 1.5 taon na nagdaan ay sana natuto tayong maging mapagpasalamat din sa Diyos. Kung nagkasakit tayo, naawa tayo ng COVID-19 at napagtagumpayan natin na ito, nalagpasan natin ito, dumaan tayo sa pinakamabigat na laban o challenge ng ating buhay, na quarantine, na hospital, na intubate, pero at the end ay nag-survive, ay isang malaking pasasalamat yon sa Diyos. At gayon din naman yung mga hindi naman na nagkasakit ng COVID, patuloy na naging malusog at maayos ang katawan, ay dapat ding maging mapagpasalamat sa Diyos. Dahil kita nyo, sa kabila ng mga nangyari pong ito, ay nanatili po tayong matatag, matibay, at anuman nyo po yung mga challenges na dumaan sa buong mundo, kapag nakita talaga na nagtutulungan,
kapit-bisig, meron kang pagmamahal, meron kang concern, meron kang kayang gawin o maitulong sa iba, ay mas mataas yung chance ng survival. At dapat pasalamatan din natin yung mga frontliners natin. Kasi kita nyo, kung walang mga frontliners, kung wala yung mga doctors, nurses, mga policemen, mga tumutulong po sa atin para po handle ng sitwasyon ng pandemic, yung mga nagswaswab test, o yung mga nasa checkpoints, yung mga nagbibigay ng mga ayuda, ng pagkain. So, yung iba pa na nakakatulong para mapagtagumpayan or malagpasan natin yung challenge na ito ay matatawag na mga frontliners. At gayon din naman yung bawat isa sa atin, kung nagiging disiplinado tayo at ginagawa din natin yung part natin para hindi na tayo maging dagdag na problema, ay malaking bagay na ito na makakatulong para mas lalo po nating maharap, mapagtagumpayan yung challenge na ito na ating pong kinakaharap. Nagiging mabigat lang din po ang mga sitwasyon at mga challenges na kinakaharap ng bawat tao kapag ang bawat isa po ay hindi po nakikipagtulungan. Hindi sumusunod sa mga protocols at mas sinusunod o ginagawa nila yung gusto nila. Pag sinabing mag-mask, mag-social distancing, mag-face shield, maghugas ng kamay, mag-sanitize ng kamay. So imbis minsan gawin ang lahat ng ito, ay pinipili pang maging pasaway, walang disiplina, at minsan sila pa yung mga matitigas ang ulo na nagagalit pa pag sinusuway. So doon nagiging mas mabigat yung challenge natin. Mapapansin nyo, diba? Kitang-kita naman na kung ang lahat ng tao ay susunod sa lahat ng protocols, kahit hindi na mag-lockdown, bababa ang kaso. Hindi overcrowded ang mga hospitals. Bakit? Kasi sumusunod ang mga tao. 'Di ba mas mataas yung chances na hindi ka mawaan ng COVID-19 kung naghugas ka ng kamay, nagpe-face mask, face shield at social distancing. Almost 100% na hindi ka mahawaan. Pero kung hindi ka sumusunod sa mga protocols, ibig sabihin nun, isa ka sa mga nagpapatagdag ng problema sa kalagayan ng pagharap natin sa COVID-19. At isa ka sa nagiging dahilan kung bakit nagiging overcrowded ang mga hospital. Ang nangyayari ngayon, nila-lockdown ang isang bansa, isang lugar, isang community, isang barangay. Bakit? Kasi dahil sa isang tao o isang grupo ng tao na matitigas ang ulo. So ang lahat ay naapektuhan. Yung iba, sinasabi na nga mag-social distancing, mag-face mask, face shield, pero anong ginagawa? Nagpa-party pa,
pupunta pa sa mga beach, na pupunta sa mga bilihan, sa mga public places, na nagiging dahilan para mas dumami at lumala yung kaso ng mga nahahawaan. So, problema ba ito ng gobyerno? Nagiging problema lang ito ng gobyerno dahil isa ka sa nagiging dahilan sa pagdami ng mga naapektuhan or nahawaan ng COVID-19. Dumadami ang mga nagiging kaso sa mga hospital na mga overcrowded. Imbis na isa ka sa maging dahilan para mapababa yung kaso, sana man lang iniisip mo na wag munang pumunta sa beach, wag munang mag-party, wag munang sayawan, wag munang mag birthday party sa loob ng bahay. Yung bang isipin lang natin na mag overcrowded tayo dito dahil party, dahil maraming tao. Iwasan muna natin mag-birthday party next time na lang. So yung mga bagay ba na ganun, kapag inisip natin na concern tayo sa magiging kalagayan ng buong mundo o kahit ng isang bansa, ay magagawa nating makatulong kapag doon mismo sa sarili natin o sa loob ng bahay o sa loob ng community ay magagawa nating sumunod at gawin yung lahat ng mga protocols na sinasabi para gawin ng isang tao. Ngayon, dahan-dahan nang bumubuti ang kalagayan ng buong mundo dahil may mga vaccines na dahan-dahan ay naituturok. May mga vaccines na dumarating para makatulong, para malabanan at makontrol na yung pagkalat ng infection ng virus sa mga tao. So, mas mahalaga na magparehistro na sa mga local government, sa mga barangays, nang sa ganon ay magkaroon na po ng pagkakataon ng lahat ng tao na mabaksinan. So, totoo na hindi naman po pinipilit ang magpa-vaccine. Pero mas maganda po at mas makakabuti po kung magpapabaksin po ang isang tao dahil dagdag protection po ito para hindi mahawa ng COVID-19. Isipin nyo na lamang kung majority ng lahat ng tao ay nakabaksin na at ilan na lang kayo na hindi pa natuturukan, edi kayo yung mas prone na magkaroon ng virus. Yung mga nabaksinan na ay hindi na magiging severe yung pag nahawa ng virus, madali nang i-treat. Parang ubot sipon na lang na madali nang gamutin. Kumpara sa mga hindi na injectionan, maaring kayo yung mga taong pupunta na sa severe. Kayo yung mga taong mapupunta na sa hospital at kayo yung mga taong asikasuhin na ng mga doktor dahil naging maaring may sarili ko yung dahilan kung bakit hindi kayo magpapabaksin, pero isa rin kayo sa magiging dahilan kung bakit yung mga doctors and nurses natin ay hindi pa rin matigil sa kagagamot ng mga taong nahahawa ng virus. So ganito mga bossing, mas maganda po kung may mga
vaccines na po na dumating sa area nyo, ay magparehistro na po kayo. Hindi ko po sinasuggest na magpa-vaccines kagad. Magparehistro po muna. Kasi yun po yung number 1 na procedure. Bakit? Kasi po, kung hindi po kayo magpaparehistro, ibig sabihin, wala po kayo sa listahan na babaksinan. Kung ang aasahan nyo po ay walk-in, papahirapan nyo lang po yung sarili nyo. Do may mga ibang mga lugar na may walk-in dahil po may mga lugar na hindi dumating, hindi dumating na mga babaksinan, nagpa-cancel. Pero wag niyo pong asahan yung may mga taong magka-cancel. Ang maganda po ay magparehistro para nang sa ganoon nasa listahan kayo, talagang mababaksinan kayo. Ngayon, kung hindi man kayo mabaksinan sa araw na yon, at least nasa listahan na kayo sa susunod na araw o sa susunod na pagkakataon na may dumating ulit po na vaccine, ay sigurado na mababaksinan na kayo dahil nasa listahan na po kayo. Kumpara sa walk-in. Kita nyo, isipin nyo a-absent kayo sa trabaho para pumunta sa vaccination site para mag-walk-in. Hindi kayo nagparehistro. Kung doon sa vaccination site ay walang walk-in, bawal ang walk-in, o kaya cancel yung vaccination sa araw na yon, edi sayang yung inabsent nyo sa trabaho, sayang yung pinila nyo, sayang yung binigay nyo na oras. Kung umulan pa, edi nabasa pa kayo, nagutom pa sa haba ng pila. So, mas maganda po, mas maraming benepisyo po yung magpaparehistro kaysa hindi po magparehistro. Kasi katigasan na po ng ulo yun Sinasabing magparehistro pero hindi nagpaparehistro, aasa po tayo sa walk-in, ay pinahirapan na lamang po natin yung ating pong mga sarili. So, gawin po natin po yung mga nararapat para maging maayos po yung pamamalakad ng pagbabaksin. Kasi isipin nyo na lamang din po na kung hindi pa kayo nabaksinan dahil ayaw nyo magparehistro, magwo-walk-in na lamang po kayo, bakit po kayo magagalit? Bakit kayo magtatampo? Pupunta kayo dun sa vaccination site na magagalit, magsisigaw po ron. Tanong ko po, nagparehistro po ba kayo? Kung walk-in po kayo doon at kayo pa yung magagalit dahil hindi kayo nabaksinan, ay sa tingin ko po wala po kayong rights para magalit. Actually po, sarili nyong pasya na pumunta sa isang vaccination site para mag-walk-in at mabaksinan by chance. So, kung hindi po kayo mabaksinan, wag po kayo magagalit kasi hindi po kayo nagparehistro Siguro mas merong karapatan magalit yung mga nagparehistro kung hindi po sila nabaksinan kahit nakarehistro sila. So yun po siguro yung mayroong right para may masabi, may magalit, magtanong. Pero kung walk-in lamang po, sa tingin ko po ay wag na po tayong magalit. Isipin na po na lang natin na ay walk-in lang naman ako nagbaka sakali lang baka mabaksinan. So nandun po yung pag-unawa. Kasi po tandaan niyo po yung vaccines ay nakalaan lamang po doon sa mga nakarehistro. At by chance, kung may matira at may mag-cancel, maaring kung magpapasya ang local government na ibigay ito sa walk-ins, doon pa lamang po may mababaksinan. Pero kadalasan po ay kapag wala talaga sa rehistro,
hindi nagparehistro at may mga walk-in ay hindi pa rin po tinatanggap. Ang tinatanggap po ay yung mga nakarehistro. So yun yung proper po na patakaran. Magparehistro nang sa ganon ay magkaroon ng chance para mabaksinan. So yun po mga bossing, tulong-tulong po tayo at kaya po natin itong mapagtagumpayan yung laban na ito kontra po sa COVID-19 pandemic na ito. Basta wag na lamang po tayong magpasaway pa. Kung hindi pa tayo nababaksinan, ayaw nyo magpabaksin or kung ano man po ang inyong dahilan, sana po mas disiplinahin nyo po ang inyong sarili. Huwag na kayong magsasayaw-sayaw dyan sa kalsada or mag-party-party dyan sa loob ng bahay or magpunta sa mga beach or magpunta sa mga public places, sa mga bilihan o sa mga lugar na kung saan ay magiging overcrowded ang tao. Kung maiiwasan po yung social distancing, ay wag na po natin pong gawin. Wag na po nating ipilit po yung isang bagay na kung saan ay hindi po pwede. Kasi po katigasan po talaga ng ulo yun eh. Kasi sinasabi na po na mag-social distancing, mag-mask. Bakit po, mahirap po bang intindihin ang sinasabi na halos araw-araw na wag mag-dikit-dikit, mag-social distancing, mag-mask, mag-face shield, magugas ng kamay. Mahirap po ba intindihin yon? Kahit po siguro bata or hindi po nag-aral, ay maintindihan po yun. Lalo na sa panahon ngayon na mabigat ang pinagdadaanan ng buong mundo laban po sa COVID-19. So mas madali po nating intindihin na wag munang mag-party, wag munang sama-sama lahat ng tao, wag munang magsayawan, wag munang pumunta sa mga beach. Yan. At marami pang iba. Iwasan na po natin yun. Wag na po tayo maging dahilan o dagdag na problema po na kinakaharap ng buong mundo. Kasi po mahirap po talaga na mapagtagumpayan yung laban na ito kung mismo tayong mga individuals or tayong mga tao ay hindi po magiging disiplinado sa laban na ito kontra sa COVID-19. Nawa po kahit konti ay nagkaroon po tayo ng realization tungkol po dito sa mga sinabi ko. Ang challenge ko lamang po ay gawin lamang po natin yung tama at mabuti para rin po naman po ito sa ating po mga sarili. Nang makatulong din po tayo para po mapagtagumpay na natin yung laban kontra po sa COVID-19. At kaya po natin ito. Huwag na lang po tayong pong magpasaway at gawin na lamang po natin kung ano po yung pwede po nating gawin para po makatulong at maging disiplinado po tayo at sumunod po tayo sa mga protocols po na sinasabi ng gobyerno. At malaking bagay po ito para po mas mabilis po yung pag-control or paggaling po o yung sawata po natin sa COVID-19 na ito. Sa loob ng 1.5 taon po, sana po natuto po na tayo at maging mapagpasalamat po tayo sa mga napagdaanan po natin. Though marami pong talagang naging epekto ito sa buhay po natin, mahirap man o mayaman, bata man o matanda, ay malaki po naging epekto po nito sa isa't isa. Nawa po yung sa mga susunod pa na araw at pagkakataon ay mas maging disiplinado na po tayo at maging masaya na po yung darating na Pasko sa December 2021 ay talagang maging maligaya ang ating Paskong darating. At magiging maligaya lamang po yun
at magsasama-sama po lahat ng tao para mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon kung ngayon pa lamang po ay magiging disiplinado na po tayo at susunod sa lahat ng protocols po na ina-announce, sinasabi ng government. So maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po, stay healthy, at sumunod po sa lahat ng protocols. Magandang araw po sa inyong lahat mga bossing. Ingat po and God bless. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you and God bless.